Magandang hapon mula dito sa UST Pag-asa. Ito po ang ating weather update patungkol sa monitor natin na si Tropical Storm Ada. At dito sa ating latest satellite image ay muli natin namataan itong si Bagyong Ada sa layong 95 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso o biglang lakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa northward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ating latest na forecast track ngayong 2 p.m. ay tulad ng binanggit natin, northward yung kanyang magiging pagkilos. Pero sa mga susunod na oras ay generally ito ay kikilos pa northwest. Papalapit o pa-surrounding o parang bahagyan itong iikutan yung probinsya ng Catanduanes. Pero simula bukas ay mag-shift na yung kanyang direction. Instead na pa-northwest ay mag-northeast na ito ng movement. And eventually, magkakaroon ito ng looping na pagkilos. Parang paikot po siya. Pero habang umiikot yan, ay unti-unti na nababawasan din yung kanyang intensity. At dito ay by Wednesday, magiging isa na lamang ito na tropical depression. And by Thursday ay isa na lamang low pressure area at eventually ay mag-dissipate. Gusto rin po natin nabanggitin na may mga factors na nakaka-contribute kaya nagbabago yung track natin dito sa patungkol kay Bagyong Ada. Halimbawa dyan yung mga high pressure system na nag-exist sa paligid nito. At kaya naman ay gusto natin na i-emphasize yung kahalagahan yung probability of cone of probability. Ito po yung nagpapakita na although ganito yung magiging track niya sa ating forecast track, hindi pa rin dapat alisin yung posibilidad, although maliit siya, ay posible pa rin ito na mag-landfall dito sa Catanduanes kapag mas tumilos pa siya, pakanluran. At also, gusto rin natin na, kasi sa buong forecast track natin, tropical storm lang, yung maximum intensity dito sa ating analysis. Pero, hindi pa rin natin dapat alisin yung posibilidad na ito ay maaaring umabot na severe tropical storm. At pag gano'n yung nangyari, ay ang maximum na signal na pwede natin itaas ay yung signal number 3. Pero, dahil nga po dito kay Bagyong Ada, ay signal number 2 yung nakataas dito sa eastern portion ng Camarines Norte, central and eastern portion ng Camarines Sur, yung buong probinsya ng Albay. Mahalaga po ito dahil yung lakas ng hangin naka-activad na signal number 2 na umabot ng 62 to 88 kilometers per hour ay posible na maka-influensya sa halimbawa may ilalabas na ash yung bulkang ayun. By the way, yung bulkang ngayon na alert level 3 ay ang nag-release at nag-issue po ng mga babala patungkol dyan ay yung kapatid natin na ahensya sa PHIVOLCS. And then ganoon din naman, signal number 2 dito sa Catanduanes at yung central and northern portion ng Sorsogon. Signal number 1 naman dito sa mga nakakulay blue dito sa Quezon, eastern section ng Quezon kasama yung Polillo Islands, natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, probinsya ng Marinduque, Romblon, at Masbate, yung northern portion ng Cebu, particular na dito sa Bantayan Islands, northern portion ng Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, and Northern Samar. Ang main na difference po nito dun sa previous natin na weather bulletin, na tropical cyclone bulletin, ay mas binaba na natin yung signal number 2 previously dito sa Northern Samar, ngayon ay signal number 1 na lang. At sa mga susunod natin na issuance, ay yung pinunti, mababawasan na rin yung nakataas sa signal number 2 dito sa Bicol region. So, eventually, ay mabababa na rin natin yan sa signal number 1 at habang papalayo, itong si Bagyong Ada ay yung pinunti rin ay eventually magiging signal number 1 na lamang yung mga probinsya na napik. Pero gusto natin i-emphasize yun dahil malapit sa Catanduanes, yung mga kababayan natin dito ay patuloy na mag-ingat. Bukod doon sa mga nakataas natin na signal number 1 and 2, ay may mga pagbuso pa rin ng hangin na posibleng maka-apekto at malalasan ng mga kababayan natin sa northeastern part ng Luzon at din naman yung mga kalapit na probinsya doon sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1. And then kung mapapansin din natin, bukas ay mas mababawasan na yung mga lugar na maaaring makaranas ng mga pagbuso ng hangin. Ito po yung ating rainfall advisory. Ibabala natin patungkol sa malalakas na mga pagulan. Pareho pa rin po ito nung ating report noong 11 a.m. na live natin. Pero ang gusto po natin i-emphasize dito, yung kababayan natin dito sa Catanduanes, yung kulay-pula po, ang posibleng maging influence o maging dulot po yan ay yung malawakang pagbaha at ganoon din naman mas mataas na probability o chance ng mga pagbuo ng lupa. Kaya mag-ingat po tayo at sumunod po tayo sa mga ipapayo ng LGUs natin. Gawin po natin yung mga posible natin na magagawa para naman ay after all ay mabukasan yung mga further damages na posible naman
na maiwasan kung kikilos po tayo. Yung orange naman po ay 100 to 200 millimeters at yung dilaw naman ay 50 to 100 millimeters. Localized leaks naman o yung panadali ang mga pagka yung pwede dito sa mga nakadilaw. Yung mga naka-gray ay ibig po sabihin yan ay hindi ibig sabihin na naka-gray ay wala na tayo totally na mararanasan ng mga pagulan. Posible pa rin po, pero hindi lang siya kasi lakas ng mga naka-advisory natin, kulay yellow, orange, and red. Ito naman ay yung advisory natin simula bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali. Kung mapapansin natin ay naging yellow na lang yung mga probinsya sa ating dito sa weather advisory natin. Dahil na rin sa paglayo nitong si Bagyong Ada. Yung gale warning natin ay pareho pa rin doon sa reductions, pero gusto pa rin natin na bigyan ng babala yung mga kababayan natin. Posibleng umabot ng 5 meters. Yung 5 meters po, mataas po yan. Halimbawa po yung isang sedan o yung kotse, pag pinatayo po natin, approximately mga ganung kataas po yung mga katulad nitong height na ito. At mag-ingat po tayo, iwasan po natin na pumalawat o ano mga activity malapit sa dagat. Ganun din naman, no? Kaya may nakataas po tayo ng storm surge warning. Ang main na difference po dito, habang papalapit itong si Ada, nadagdag po yung mga eastern coastal areas dito sa probinsya ng Quezon. At ang nakikita naman po natin na range na, by the way, itong storm surge warning, iba po ito sa gale warning. Yung gale warning natin, yung mga taas na pag-ano, pag tayo malawat. Pero itong storm surge naman, ay kapag nakatira tayo malapit sa baybay dagat, ito yung taas ng alon na pwedeng umampas sa baybay dagat natin. Kaya kung nakatira po tayo sa coastal areas, tayo po yung main na posibleng maapektuhan ito. Kaya heads up po, hanggang 2 meters yung posible nito na maging hulog.